Nakatakdang simulaan ang pagdiriwang ng taon ng Cooperative Month ngayong ikalawa ng Oktubre. Itong inihayag ni CDA Chairman na Undersecretary Joseph Encabo sa isinagawang media conference kahapon. Ayon kay Encabo, marami ang magiging kaganapan sa taong ito kabilang na ang Second National Alliance of Cooperative Convention sa pamumuno ni NAC President Retired Major General Gilbert Lianto na siya ring chairman ng pinakamalaking kooperatiba sa bansa na ACDI Multipurpose Cooperative. Dito ay tatalakayin ng NAC at CDA ang mga nakahanda nitong programa at proyekto para sa susunod na taon. Gayun din ang iba pang mga kasunduan sa pagitan ng CDA at NAC, pati na rin ang pakikipag-ugnay ng mga ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinakatampok sa pagdiriwang na ito ay ang pagkilala sa mga natatanging kooperatiba, lokal na pamahalaan at iba pang government agencies and institutions na nakakatulong sa kooperatiba. One of the major activities is the Gawad Parangal, a recognition awards given to the cooperatives that perform well in their governance, in the conduct of their cooperative services, activities and affairs based on our standards and criteria. The Gawad Parangal also provides recognition and awards to the LGUs, government partners, private partners, our lawmakers, senators, congressmen, different leaders, and of course, the most important thing is the recognition given to the cooperatives themselves. Isang buong buwan itong ipagdiriwang ng lahat ng mga kooperatiba sa buong bansa na aniin kabo ay mapupuno ng mga masasaya at magagarbong pagdiriwang. Ganun din ang mga makabuluhang pagtatampok sa kanilang mga isasagawang programa. All regions concerned, the entire cooperative sector as a community, we will be celebrating a whole month fun-filled, meaningful cooperative affairs in our country. So this is something to look forward to, and all media practitioners, entities can avail of the activities all throughout the region. And you can access it in our website once we download it, and we will inform you. Ang tinig ni CDA Chairman Yusek Joseph Encabo sa panayam ng media kahapon. Good morning! Ko Balita. Mga balitang eksklusibo dito sa Ko Balita. Nakatakdang magbukas ng libo-libong trabaho ang Cooperative Development Authority sa pamamagitan ng ilulunsad nitong Cooperative Mega Job Fair na isasagawa ngayong Oktubre 16 sa isinagawang Co-op Job Fair Media Conference kahapon. Sinabi ni CDA Acting Administrator at Chairman ng Human Service Cluster ASEC Mirla Paradillo, mahigit sa 50 mga employer cooperatives ang maghahain ng mga trabaho sa lahat ng mga mamamayan sa job fair na gaganapin sa SM North Sky Dome. Marami anyang trabaho ang nakalaan sa lahat ng mga nangangailangan nito, tapos man sa kolehiyo o walang karanasan. Kung kunwari undergraduate ka or graduate ka, umikot ka doon sa 50 or more na mga employer na nandoon, na may mga work kasi na hindi kailangang graduate ka, no? Let's say crew or factory, pwede ding may required sila na college graduates. So depende yun sa mga need doon ng mga co-ops natin. And dala ka lang ng resume at sa ID mo. So proud na proud ang CDA na talagang pinaghandaan ito ng maayos ng mga nagbubuo ng activity na ito. Sa mga kulang ang requirements, wala ding magiging problema dahil magsisilbing one-stop shop ang event. Imbitado din ani Paradillo ang mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa pag-empleyo gaya ng NBI, SSS, Pag-ibig at iba pa. Samantala, maliban na lamang kung talagang hindi kwalipikado, makakasiguro ang mga aplikante na matatanggap sa trabaho kahit na hindi sila miyembro ng labor cooperatives. Actually, before, yes. But recently, the board amended the regulation that the job seeker is given a 5 or 6 months to be deployed first before they will become a member. Kasi ang hirap po na naghahanap ka na ng trabaho, wala ka pang pera, magbayad ka ng membership, magbayad ka ng share capital. So kung ako, hindi na ako magpapadeploy. Wala nga akong pamasahe, nangutang nga lang ako pumunta dito, tapos inyo pa ako babayarin. So the board recently amend the guidelines on
membership of the job seeker. Ang tinig ni CDA Acting Administrator at Head ng Human Service Cluster, ASEC Mirla Paradillo. Pinangunahan ang Co-op Job Fair kahapon ni CDA Chairman Yusek Joseph Encabo kasamang iba pang mga ahensyang katuwang ng CDA sa naturang event. Ko Balita. Mga balitang balita dito sa Ko Balita. Mahabang preparasyon ang ginawa ng CDA upang may sakatuparan ng project na ito. Ayon pa rin kay ASEC Mirla Paradillo, CDA Acting Administrator at Head ng Human Service Cluster, first time nilang gagawin ito kaya Hunyo pa lamang ay nakikipag-ugnay na sila sa mga kinaukulan upang ito'y may sakatuparan. So ang haba ng process, look at today, October pa, pero ginawa din namin to as early as June or July. So mahaba ang preparation. Ani Paradillo, bahagi ito ng kanilang pangarap na ma-institutionalize ng mga otoridad ang naturang event upang hindi lamang ito dito sa kamay nila isagawa kundi maging sa Visayas at Mindanao kung saan ay meron ding maraming labor cooperatives. Mga balitang eksklusibo dito sa Ko Balita. Ko Balita. Nagpahayag naman ng matinding suporta ang Department of Labor and Employment sa isasagawang Cooperative Job Fair ng Cooperative Development Authority sa darating na Octubre 16. Ayon kay Attorney Jude Thomas Trevilla, Assistant Regional Director ng DOLE NCR, mandato ng DOLE na suportahan ang lahat ng mga proyektong pang-empleyo, hindi lamang ang Cooperative Job Fair. 1,000% po tayo dyan. Pag employment po, full support po ang DOLE. Talagang pag sinabing employment, ano ba yun? We jump right into it talaga. Ang thrust po kasi ng Department of Labor is full, decent, and productive. And may we add, sustainable employment. Labis naman ang pasasalamat niya sa CDA dahil hindi lamang basta job fair ito kundi sectoral job fair na hindi gaya ng sa LGU na jurisdictional. Kaya na malaking pasasalamat namin sa CDA at hindi lang by jurisdictional kasi ang LGU through our pesos, but also through sectoral na ngayon through our labor service cooperatives. Ang tinig ni Attorney Jude Thomas Trevilla, Assistant Regional Director ng DOLE NCR. Alas 10:12 na ng umaga. Wake up! Ko Balita. Hindi matutulad sa mga empleyadong na-hire ng mga manpower agencies ang mga empleyadong na-hire naman ng labor cooperatives. Itong pagsiguro ni CDA Acting Administrator at Head ng Human Service Cluster, ASEC Mirla Paradillo, sa isinagawang media conference sa CDA building kahapon kaugnay ng ilulunsad din ng Cooperative Job Fair ngayong Oktubre. Anya, hindi gaya sa mga manpower agencies, hindi lamang basta empleyado ang ma-hire o hindi lamang basta ma-hire ang empleyado ng mga labor cooperatives sa Oktubre, kundi magiging kamay-ari pa siya ng naturang kooperatiba. Pag ikaw ay dinideploy or miyembro ka ng isang labor co-op, hindi ka lang ordinaryong miyembro. Ikaw ay co-owner, ka manggagawa na kamay-ari pa ng business entity. So bukod sa sweldo mo everyday, kung saan ka dinideploy at the end of the year, meron ka pa rin makukuhang interest and share capital. So kung magkano yung kita na net na kita, kasama ka sa makikihati nun. Ang korporasyon kasi, pag-aari ng ilang tao, sometimes family. No, ito, pag-aari ng lahat ng kamanggagawa. Samantala, hindi lamang mga labor cooperative sa Metro Manila ang bubuo sa may higit 50 employer cooperative na nag-aalok o mag-aalok ng trabaho sa Oktubre. Ani ASEC Paradillo mula sa National Capital Region. Kasama din dito ang Region 3 at ang Region 4A o Calabarzon. Kung sakali naman niyang may mga charge-based na kooperatiba, ang mga ngailangan ng mga manggagawa, maaari din silang maging employer at o direktang mag-hire maging employer at direktang mag-hire ng mga empleyado. Dito sa October 16 na job fair,
inopen natin ito. Even Region 3 and Region 4A ay kasama din dito. Kung ang isang church base ay nangangailangan ng empleyado, kung kulang sila, two things. Pwede kang ikaw mismo sumali doon sa job fair or pwede kang makipag-coordinate with labor co-op na kailangan mong magpa-deploy ng mga personnel. At yan ang tinig ni Asik Mirla Paradillo, CDA Acting Administrator at Head ng Human Service Cluster.